Maabot sa 17,000 plus yung binayaran ko sa nagde-deliver ng mga parcel. Hi mga Marikoy, ito nga pala yung isa sa mga araw na napaka-busy ko. Pero kahit madami akong kailangan gawin mga Marikoy, ako pa rin yung nag-aasikaso kay Jace bago siya pumasok sa school. Natapos ko nga siyang bihisan dyan, binaba ko na itong mga PR kit na ibibigay namin sa mga kaibigan ni Jace. At syempre mga Marikoy, sa mga kaibigan ko na din na mami na at taga rito sa Pampanga. Di sila mga influencer mga Marikoy, pero dahil mga kaibigan ko sila at alam ko mga mami na gusto kong ipatry sa kanila yung mga cologne ni Jace. Malaman din namin yung opinion at review nila. At lahat nga ng to sinakay na ni Daddy Tano, tapos si Jace naman ay sinakay ko na dito sa sakyan. Hindi nga pala ako sumama sa paghatid kay Jace sa school mga Marikoy dahil haharapin ko itong napakalaki kong problema. Bago nga yung araw na to, nagising ako at may kumakatok nagde-deliver. Gulat ako mga Marikoy kasi ang dami niyang dinideliver at yung presyo ng babayaran ko ay nasa 17,000. Aga pa lang, kakamulat pa lang ng mga mata ko mga Marikoy na wala na ng parang bula yung 17,000 ko. Actually, okay naman ako nung nag-order ako mga Marikoy kasi alam ko hindi pa sila kagad darating. Hindi ko lang talaga ine-expect na napakabilis nilang dumating kasi kaka-order ko pa lang. Tapos magkakasama pang dumating, parang yung sasakyan ni Kuya, mga parcel ko lang yung laman. At syempre, kahit na understanding si Daddy Tano mga Marikoy, ayoko pa rin makita niya tong mga to. Okay lang naman na mag-order ako ng mag-order sa kanya mga Marikoy, ayoko lang malaman niya na isang araw ko lang in-order tong mga to. Anyway, itong unang bukas ko nga pala, feeling ko inaantok na ako nung in-order ko ito. Kasi mga Marikoy, lahat ng sizes niya ay dumating, kaya tinignan ko yung mga chine-out ko kung tama ba. At tama naman, feeling ko ako lang talaga yung may tama nung gabi na in-order ko tong mga to. Rice dispenser nga ito at tatlong iba't ibang size yung na-order ko. Kasi tatlo lang kami dito sa bahay, tapos tatlo pa yung lagayan namin ng bigas. So ang mangyayari, para kami nagko-contest, tig-isa-isa kami ng lagayan ng bigas, tapos unahan kami kung sino yung unang makaubos. Napapakamot na lang talaga ako sa ulo sa mga pinanggagawa ko mga Marikoy. Kaya bago ko isipin kung ano yung gagawin ko sa dalawa, binuksan ko na muna yung isa pang parcel. Buti na lang dito, isa lang yung dumating at ayan nga, lagayan siya ng mga condiments. Organized naman dito sa bahay namin mga Marikoy, pero tinatry ko na mas maging organized pa. Tapos sabi ko kay Daddy Tano, magmi-minimize ako ng mga gamit dito sa bahay, pero ito yung nangyari, order ako ng order ng mga gamit sa bahay. Sa nga palang lagayan ng bigas, nilagay ko na lang yung pagkain ni Ice. Ang pinoproblema ko nga dapat, bago makarating si Daddy Tano dito sa bahay, matapos ko na itong pag-unbox. Hindi na lang mga Marikoy, nandito na si Ate Christine na tinulungan niya ako sa pagliligpit. Actually, yung ibang parcel dito, okay lang na makita ni Daddy Tano kasi para yun sa business namin na cologne. Na lang nang binuhat ni Ate Christine, table yun na gagamitin namin sa pangalawang bahay. Tapos itong mga to, mga Marikoy, para sa mga PR kit na ipamimigay namin. At sa moment na yan, medyo nagiging okay na ako kasi yung mga next na binuksan ko ay worth it naman yung pag-order ko. Tulad na lang nitong waybill printer, kailangan na kailangan kasi namin ngayon yan. Buti na lang mga Marikoy, dumating na kaya sinetap ko na siya dito. Cologne business kasi namin mga Marikoy, nag-e-enjoy ako mag-print ng mga waybill kaya ako yung nakatoka doon. Kaya naman every night or every morning nandito ako at nagpiprint ako ng mga waybill. Hindi nga pala yung paper roll ng waybill ay nag-order ako ng napakarami, tinayos ko na dito. Actually, pangalawa na namin na printer ito, yung isa mga Marikoy nandun sa pangalawang bahay namin. Hangan kasi nila yon in case na meron akong hindi na print o kaya mali yung na print ko. Doon na nado-double check, kaya doon na lang ipiprint. Anyway, naalala ko nga pala may mga kailangan akong iprint kaya sakto, eto tinry ko na yung bagong waybill printer namin. Habang hinihintay ko nga matapos ito, bumaba na ako kasi sayang oras, baka dumating na si Daddy Tano. At inassemble ko na nga itong light set na gagamitin ko na pang live. So mga Marikoy, hindi pa ako natatapos, dumating na si Daddy Tano at Jay. Syempre, sinalubong ko kagad kay Daddy Tano na ito yung binili ko, napakaganda niya. Para wala na siyang mapansin na iba pa mga Marikoy, dito na lang mapunta yung atensyon niya. Sinadya ko talaga na hindi tapusin na i-assemble para i-assemble niya. O diba mga Marikoy, todo support siya, tinulungan niya pa ako, hindi niya alam, umagang-umaga na 17,000 ako. Katapos namin ma-assemble ni Daddy Tano, inakyat ko na dito at pinasok sa kwarto ni Jace. Para hindi kami magkasulubong ni Daddy Tano, mga Marikoy, nagpakabisi ako dito sa kwarto, nagligpit ako at nag-ayos. At kapag tinatawag niya ako, ang dinadahilan ko, busy ako dahil kailangan ko nang ayusin ito at magla-live ako mamayang gabi. Fairness naman sa na-order kong light set, napakaganda niya mga Marikoy at lumiwanag talaga dito. Dahil wala na akong madahilan dyan, kaya bumaba na ako at kagad nilapitan ko si Jace. Ipaglaro na muna ako sa kanya mga Marikoy, umalis pala ulit si Daddy
Daddy Tano may kailangan siyang asikasuhin doon sa pangalawang bahay namin. Kaya umakyat ako ulit mga Maricoy at binuksan ko nga yung isang parcel at laman niya nga itong mga Crayola. Napakalalaki at lalagyan namin ng mga kulon. Kasama nga ito sa mga pinamimigay namin na PR kit. Tapos nagpasobra din ako ng 50 pieces mga Maricoy para pang free namin sa mga nag-order ng 5 pieces set. Limited lang pala itong mga to mga Maricoy, hindi lahat nabibigyan po. At itong mga PR kit mga Maricoy, hindi po namin binibenta. Sobrang daming sumusuporta sa amin mga Maricoy, hindi lahat mabibigyan namin. Pumili po kami sa mga top fan at laging nanonood, laging nakasuporta, laging nag-share ng mga videos namin. Sapit nga pala ng hapon, nakamove on na ako sa mga parcel na dumating. Si Daddy Tano mga Maricoy, wala siyang masyadong napansin. At pagsapit na nga po na yan si Jay, si Ate Christine at saka si Hais mga Maricoy, naghahabulan sila. At inistorbo ko nga sila sa paglalaro, sabi ko magpahinga muna at gumamit ng Jay's Marine Cologne. Para kahit pawis sila mga Maricoy, mabango pa rin silang amuyin. At nga itong si Ice, nilagyan na din nila ng pabango. At alam nyo naman na itong si Jay's talaga, favorite niya itong purely na kulay violet. Yun yung lagi niyang ginagamit mga Maricoy, lalo na bago pumasok ng school. Anyway, available na nga pala ito sa Orange Shop mga Maricoy. Tok, 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 tok.